Alright, magandang araw po sa inyo lahat and welcome back sa panibago na naman nating episode. Ever wonder bakit may mga local hire? Ano ba yung local hire sa polo? No? Bakit madalas sinasabi ng mga Pilipino, hindi naman kami natutulungan ng ating polo. Wala naman silang tauhan. Diba? Ito yung madalas na naririnig natin, which is valid, which is totoo naman. Pero sa balitang itong masasaksihan ninyo, masasagot na ano yung ating mga itinatanong. Bakit nga ba napakabagal ang pagtulong ng polo sa ating mga kababayan? Pero bago yan, bigyan namin muna kayo ng magandang balita at good news! Get ready, kabayan! With LBC Panalo sa Padala Middle East. Pwede kang manalo ng 500,000 pesos. Brand new Suzuki Bergman Street Maxi Scooter. Other exciting prizes sa aming grand and monthly draws. Simple lang makasali. Just avail any of our LBC holiday offers. You can also get a raffle entry when you send with LBC Kabayani Deal. Sa LBC, panalo ka na sa discounts. Panalo ka pa sa premyo with LBC Panalo sa Padala Middle East. Get ready! Alright, ayan. Okay, pag-usapan naman natin ngayon yung nangyaring budget deliberation sa Senado. At ito ay napakagandang katanungan. Kasi inaalam ng mga senador saan mapupunta, anong paggagamitan, anong mga programa ng ating DMW at OWA, bakit napakalaki ng hinihingi nilang tulong. At dito sa video na mapapanood natin, maririnig natin, I hope, somehow, masasagot bakit minsan, ang tipid naman ng gobyerno. Bakit 10,000 lang binigay? Bakit 5,000 lang binibigay sa amin? Alright, so ito, tingnan natin. Check with the indulgence of terminology. Doon po sa local hires na for ATN functions, mga ilang, kaya ito? How many personnel? So committee will have an idea. Thank you, Mr. Chair. For this year po, we authorized hiring 98 local hires para po mapunan yung pangangailangan dun sa functions na yon. And then yung pong nakapropose dito, will support additional 265 po sana na local hires. And they are proposed So to that's be almost distributed. 300 yung Sectonet, no? That is correct, 98 Mr. plus Chair. 265. Opo. Sa Middle East po, 140. And then sa Asia po, 65. And then sa Europe po, 60. So pinakamarami po talaga sa Middle East for a total of 265 local hires po. So they will be assisting the MWO office for ATN specifically. Opo, para po matugunan Just yung to be clear. That's correct, Mr. Sige, Chair. thank you. Ganyan kamahal. 260 plus local hires and 500 million. For a year, Mr. Chair, that is correct po. Usually po, since they are not organic personnel, we pay premium din po. We comply with the local labor laws in terms of salaries. And then wala po silang talagang benefits, sir. So, dinadagdagan po natin ng mga premium payments, including social protection benefits and insurance. So, nakaprogram po yan, sir, for the whole year for those countries we've mentioned. Pero MOOE po, Mr. Chair, yung categorization nila. So if ever po hindi naman magamit, then we usually po realign for other urgent, equally important needs. What are the advantages? Why local hire? How come hindi tayo makapadala doon ng Pilipino? Opo. Maraming salamat, Mr. Chair, for that question. Kung tatanungin niyo po kami, alam po ito ni Senator Tulfo, who has visited some of our posts. Gusto talaga po namin makadeploy ng organic personnel. But we contend po with number 1, visa allocation to the Philippines. Opo, usually po, syempre may kasama po tayong ibang ahensya ng gobyerno na nasa embassy, nakikihati po tayo sa visa allocation. Pangalawa, Mr. Chair, may reciprocity agreement. So kung ilan lang po yung nanditong personnel ng bansang pinupuntahan natin, yun din lang po yung bilang. Kaya tayo po ay compelled to really settle with hiring local hires. Ang bentahe naman po nun, ang mga local hires po ay maalam sa lokal na lingwahe.
Sila po ay hinahire na natin dahil marunong sila nung local language, yung familiarization with the laws and the customs of the place, yung culture. So, mas nakakaigi po para sa mga kababayan natin na natutulayan po nila yung mga ganong klaseng sitwasyon. Okay. Ano na lang yung dedication na lang siguro ang kailangan i-develop ninyo. Kasi Kaya po dun sa Hindi proposal nila- namin, sir, may 50 million po na for training and retraining, which includes po yung sinasabi yung commitment setting and values orientation. Alright, ayan. Naging malinaw na, no? Ang naging tugon ng Department of Migrant Workers kung bakit kaunti ang ating mga organic. At naging malinaw rin kasi, totoo naman, hindi kasi tayo pwedeng, for example, humingi ng 100 na tauhan, organic, coming from Philippines, no? Kasi yung mga yan, I think red passport yata yung mga yan, or blue, something, mga diplomat na yan eh. So, hindi talaga sila papayag at yung nabanggit niya na reciprocity na tinatawag, kung ilan lang talaga ang mga nandoon sa Pilipinas na mga tauhan, opisyales ng, for example, Saudi Arabia, ganun lang din dapat ang tauhan ng Pilipinas na nandito sa Saudi Arabia. Kaya ang ginagawa, they are hiring local. Mga Pilipino, yan, mga driver, mga welfare officers, yung mga, kumbaga sila yung nagpo-front. Kasi yung mga organic natin dito, hindi pwedeng, meron silang tinatawag na diplomatic immunity. Di ba? Yung mga, kaya kadalasan, ang napapagod dyan, sumusundo, no? Yung mga welfare officers, yung mga local hire, sumusundo sa worker, nandun sa airport, kadalasan, sila yung pagod na. Tapos, gagawin lang ng organic diplomat o welfare officer, gagawa ng report, ito ang nangyari kay kabayan. Sila yung madalas na makikita ninyo sa social media, etc. Pero hindi nabibigyan ng pagkakataon yung mga na behind the scene, no? Yung mga, although di ko naman sinasabing hindi nagtatrabaho yung organic. Siyempre nagtatrabaho naman yan. Okay, kaya lang talagang hindi kakayanin ng ating organic na welfare officer kung sila lang. Especially dito sa Jeddah, ilan lang yung welfare officer dyan? 2, ngayon may dumating. Shoutout pala sa bago nating welfare officer dyan sa Jeddah. Bago, fresh na fresh, coming from Philippines. Amoy Pilipinas pa. Okay? So ito yung mga bagay kung bakit hindi agad-agad nakakatugon ng gobyerno natin, napupuntahan kayo. Tsaka napakalalayo. Diba? And speaking of that, kailangan ng budget. Kung wala kang budget, paano aandar? Sige nga. Diba? At napansin nyo, nabanggit din doon, wala silang mga benepisyo. Yung alam mo yung feeling na pinaglalaban mo yung worker para makuha yung ESB o benepisyo sa employer. Tapos itong si local hire, wala ho silang benepisyo. Kaya nga sinasabi dito sa deliberation of funds, they are giving something. Which is tama lang yun. Napakalaki kaya ng risk ng ginagawa ng kadalasan mga kababayan. Ito, atin-atin lang, no? Kaya may ikaw, mataldal ka pa naman. Madalas sila pa yung nakakasuhan. Sa totoo lang, tanong nyo sa polo yan. Well, I hope na mas madagdagan pa ang pondo and at the same manner po ay mas marami pang matulungan ng ating gobyerno. Hindi lang yung pondo pag-usapan, at huwag tayo doon na dumepende lang o mag-focus. Mag-focus tayo sa mas maraming matutulungan ng gobyerno at masusuportahan. Okay? Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan.